Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang The Worst of Evil na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang legendary assassin na dahil sa pagka-brutal nito ay naisipan siyang i-recruit ng mga pulis para patayin ang mga drug lords. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang eksena sa isang away ng dalawang gang. Biglang dumating si Sung Ho, isang gangster, at nakita niya ang kanyang asawa kasama ang isang gangster mula sa karibal na gang. Dahil sa gulat, kumuha siya ng kutsilyo sa sahig at inatake ang lalaki. 2 taon bago nito, noong 1994, si Sung Ho, na ang tunay na pangalan ay Park John-mo, ay inaresto. Ay isang pulis. Ang kanyang asawa, si Yoo Yoo-jong, ay isa ring pulis, ngunit may mas mataas na ranggo sa Seoul Metropolitan Police Agency, habang si Jun-mo ay isang senior patrol officer mula sa isang istasyon sa kanayunan. Sa isang hapunan ng pamilya, ininsulto ng pamilya ni Yoo-jong si Jun-mo dahil sa kanyang mababang ranggo at kasaysayan ng kanyang ama bilang isang adik sa droga. Dahil sa pagkabigo, ipinagtanggol ni Yoo-jong ang kanyang asawa at dinala siya sa ibang silid. Doon, nagtanong si Jun-mo tungkol sa isang kwintas na palagi niyang isinusuot at ipinaliwanag ni Yoo-jong na ito ay regalo mula sa kanyang simbahan noong high school. Sa Gangnam, isang away ang sumiklab sa isang nightclub dance floor, at ang DJ, si Yong Gi-chul, ay namagitan sa pamamagitan ng pagpapalit ng musika. Humanga sa kanyang mabilis na pag-iisip, isang boss ng krimen na nagngangalang Sergeant Jang ang nag-alok kay Gi-chul ng trabaho sa pamamahala sa teritoryo ng Gangnam at sa nightclub. Sa una ay nag-aalinlangan, tinanggap ni Gi-chul ang alok pagkatapos malaman ang higit pa tungkol dito, nangako na isasama ang kanyang mga kaibigan. Makalipas ang 1 taon, opisyal na naging manager ng nightclub si Gi-chul. Isang gabi, hiniling siya ng kanyang kaibigan na hawakan ng mga magugulong bisita. Gayunpaman, natagpuan ni Gi-chul ang kanyang sarili na walang kapangyarihan dahil ang mga bisita ay nagmula sa mayamang pamilya. Dahil sa pagkabigo, iminungkahi niya kay Sargento Jang na magbenta sila ng droga para mas kumita. Sa galit sa mungkahi, sinampal ni Sergeant Jang si Gi-chul at idiniin ang kanyang katapatan kay Song Dong-hyuk, isang respetadong leader ng gang sa Busan. Nang maglaon, ibinahagi ni Gi-chul ang kanyang mga pagkabigo sa kanyang mga kaibigan na nagpahayag kung gaano kahirap si SGT. Ginamo sila ni Jang. Dahil sa motibasyon, binalak ni Gi-chul na patayin si SGT. Jang at sakupin ang teritoryo ng Gangnam na naglalayong magbenta ng mga gamot para sa mas mabilis na kita. Matagumpay niyang naibenta ang droga sa isang bisita sa nightclub at nag-recruit ng gangster na nagngangalang Jong Ryle para sumali sa pag-aalsa. Kinabukasan, sinalakay ni Gi-chul at ang kanyang mga kaibigan si Sergeant Jang at ang kanyang mga subordinate sa isang hotel. Sa kabila ng paunang tagumpay, nagawa ng isa sa mga tauhan ni Jang na itaas ang alarma. Lumaban si Jang at ang kanyang natitirang mga subordinate, ngunit si Gi-chul at ang kanyang mga kaibigan, armado, ay nakakuha ng mataas na kamay. Tinangka ni Jang na tumakas, ngunit kalaunan ay nahuli. Sa panahon ng pakikibaka, pinatay ni Jang ang matalik na kaibigan ni Gi-chul, si Tae-ho, sa pamamagitan ng pananaksak sa kanya. Galit na galit, pinagiganti ni Gi-chul si Tae-ho sa pamamagitan ng paulit-ulit na pananaksak kay Jang, na pinatay siya. Pagkatapos ng pag-atake, binisita ni Gi-chul si Song Dong-hyuk sa Busan, hinihingi ang kontrol sa dalawang teritoryo kapalit ng pagpatay kay Sergeant Jang. Noong una ay hindi siya pinansin ni Dong-hyuk, ngunit pumayag siya pagkatapos nangako si Gi-chul ng 50 million won kada buwan. Pagkatapos ay binisita ni Gi-chul si Professor Yoon, isang matandang babae na nagtanong kung siya ay mula sa opisina ng taga-Yusig. Nilinaw ni Gi-chul na siya ang nagpadala ng China Travel Guide. Isang gabi, isang babae ang nagpakamatay sa isang nightclub. Natuklasan ng pulisya na siya ay isang adik sa droga at pinaghihinalaang ang Gangnam Union, isang Korean gang, ang nagsusupply ng droga. Upang mangalap ng ebidensya, nagpasya si Chief Prosecutor Captain Cho na ipadala si Jun-mo sa isang undercover na misyon, batay sa rekomendasyon mula kay Chief Detective Do Ha-ing, na pinuri ang mga kasanayan sa martial arts ni Jun-mo. Lumapit si Do Ha-ing kay Jun-mo, hiniling sa kanya na pasukin ang Gangnam Union. Ipinaliwanag niya na maaaring sangkot ang Korea at China sa kalakalan ng iligal na droga, at ang paghuli sa Gangnam Union ay maaaring humantong sa Japanese gang. Noong una ay tumanggi si Jun-mo, ayaw niyang maging isang kriminal kahit na mahuli ang ibang mga kriminal. Gayunpaman, hinimok siya ni Do-heng na isaalang-alang ang kanyang ama at ang epekto sa buong bansa ng kalakalan ng droga kung hindi sila kumilos. Pagbalik ni Jun-mo sa kanyang opisina, dumating si Kapitan Cho para kausapin siya. Sinubukan ni Kapitan Cho na hikayatin si Jun-mo na magtago at makalusot sa Gangnam Union.
Nangako siya kay Junmo ng promosyon at mga bonus kung matagumpay niyang natapos ang misyon. Matapos pag-isipang mabuti, pumayag si Junmo, umaasang makukuha niya ang respeto ng pamilya ng kanyang asawa na madalas ay minamaliit siya dahil sa kanyang mababang rango. Kinabukasan, dinala ni Duhan si Junmo para makipagkita kay Captain Cho. Nakipagnegosasyon si Junmo sa mga tuntunin ng deal, humihiling na tumaas sa 2 rango kung nagtagumpay siya, na nangangatwiran na nakasalalay sa kanya ang tagumpay ng misyon. Pumayag si Kapitan Cho at nagsimulang magplano ng undercover na misyon. Magpapanggap si Junmo bilang pinsan ni Taeho. Si Taeho ang matalik na kaibigan ni Gichul na namatay kamakailan. Ipinaliwanag ni Captain Cho na ang isang high-purity na gamot na tinatawag na Gangnam Crystal ay natagpuan sa Gangnam. Kinuha ni Jung Gichul ang Gangnam Union pagkatapos ng kamatayan ni Sergeant Jang at kontrolado ang teritoryo. Si Gichul at ang kanyang mga kaibigan na nagtapos sa Yoksem High School, ngayon ay namamahala sa lahat ng mga nightclub sa Gangnam at pinaghihinalaang sangkot sa kalakalan ng droga. Ang bagong pagkakakilanlan ni Junmo ay si Sung Ho, isang dating mangingisda. Tutulungan siya ng pulisya na manirahan sa kanyang bagong buhay at pamahalaan ang kanyang totoong buhay. Para panatilihing lihim ang kanyang misyon, sinabi ni Junmo sa kanyang mga katrabaho na nagpapahinga siya dahil sa sakit. Sa gabi, pumunta si Junmo, na ngayon ay Sung Ho, sa isang restaurant na kontrolado ng Gangnam Union. Tinanong niya ang isang waiter tungkol kay Gichul na sa halip ay nakaharap ng 2 gangster. Pagkatapos ng laban, kung saan nagtagumpay si Sung Ho na talunin ang mga gangster, dumating si Gichul at ang kanyang mga subordinate. Nakilala ni Gichul ang relo na suot ni Seng Ho bilang kay Tiho at nakinig siya habang sinasabing pinsan ni Seng Ho si Tiho. Kahit nagulat, si Gichul at ang kanyang mga kaibigan ay nag-aalinlangan dahil hindi binanggit ni Tiho ang pagkakaroon ng isang pinsan. Ipinaliwanag ni Seng Ho na hinahanap niya ang pumatay kay Tiho, si Gichul. Sa paghahanap din sa mamamatay tao, ibinigay kay Sung Ho ang kanyang business card bago umalis si Sung Ho. Kinabukasan, binisita ni Gichul at ng isang kaibigan ng ama ni Tiho na kinumpirma ang kwento ni Sung Ho. Kakabalik lang daw ni Sung Ho sa Seoul matapos magtrabaho bilang mangingisda at madalas nakasama ni Tiho tuwing summer. Ang ama ni Tiho, na nakipag-ugnayan sa pulisya, ay sumang-ayon na makipagtulungan at sabihin ang parehong kwento na nilikha ng pulisya. Pagkatapos ay binisita ni Sung Ho ang punong tanggapan ng Gangnam Union na unang pinigilan ng mga gangster. Pinapasok siya nang makita siya ni Gichul. Binigyan siya ni Gichul ng pera at sinabihan siyang huwag nang bumalik. Tinanggihan ni Sung Ho ang pera, iginiit na gusto niyang maghiganti para sa pagkamatay ni Taeho. Pagkatapos ng isa pang laban kung saan natalo ni Sung Ho ang mga gangster, napagtanto ni Gichul na hindi pera si Sung Ho. Ipinaliwanag ni Sung Ho na ang relo ni Taeho ay ibinigay sa kanya ng kanyang tiyuhin, na sumisimbolo na si Taeho ay palaging kasama niya bago umalis. Nangako si Sung Ho na ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang pinsan. Samantala, isang gangster ng Gangnam Union na nagngangalang Hisong ang naghatid ng ipinangakong 50 million won kay Dong Hyuk, ang superior ni Gichul. Pagkatapos ay nakilala niya si Han-dok, ang dating kanang kamay ni Sergeant Jang. Sa daungan, si Hisong, na bigo sa pagtrato kay Gichul, ay iminungkahi na magtulungan sila para ibagsak siya. Si Han-dok, na nakakita ng pagkakataon na mabawi ang kontrol ng Gangnam Union, sumang-ayon. Bumisita si Han-dok kay Dong Haek sa Busan, humihingi ng pahintulot na bawiin ang teritoryo mula sa Gichul. Tumanggi si Dong Haek, binanggit ang kanyang kasunduan kay Gichul at isang babala mula sa kanyang kapatid sa Japan. Pagkatapos ay nag-alok si Han-do na magbayad ng 2 beses sa binabayaran ni Gichul. Nang maglaon, dinala ni Hisong at ng kanyang mga kaibigan si Han-do sa isang lokasyon para sa isang party na nagpaplanong maglagay ng mga baril malapit sa entablado para magamit sa ibang pagkakataon. Nagtakda ito ng yugto para sa isang komplikadong pakikibaka para sa kapangyarihan sa loob ng Gangnam Union. Sa ibang lugar, nakatanggap si Sung Ho ng tawag mula kay Gichul na humiling sa kanya na magkita sa isang locus yung binisita kanina ni Han-do at Hisong. Nang dumating si Sung Ho, ipinahayag ni Gichul na nagpaplano sila ng isang party doon at inimbitahan si Sung Ho na sumali sa Gangnam Union. Biglang dumating si Han-do at ang kanyang mga subordinate. Ngunit hindi nila mahanap ang mga baril na binanggit ni Hisong. Ito pala ay nagtakda si Hisong ng bitag para kay Han-do at sa kanyang mga tauhan. Isang away ang sumiklab sa pagitan ng mga nasasakupan ni Han-do at Sung Ho. Hindi nagtagal, sumali ang mga tauhan ni Gichul para tulungan si Sung Ho. Nagawa nilang talunin si Han-do at ang kanyang mga subordinate. Hinarap ni Gichul si Han-do, binabalaan siya na huwag nang magpakita ng mukha. Nang tumanggi si Han-do, inutusan ni Gichul ang kanyang mga tauhan na pahirapan siya. Tinawag ni Gichul si Dong Haek.
Galit na inaakusahan siya ng pagpayag ng kamay dahil sa pag-atake at pagbabanta na ihihinto ang mga pagbabayad sa kanya. Galit na galit, nangako si Dong Hyuk na papatayin si Ji-chul. Pagkatapos ay dinala ni Ji-chul si Sung-ho sa labas ng gusali at ipinaliwanag ang plano niyang magtayo ng kafe sa alaala ni Tae-ho. Dahil ito ay panaginip ni Tae-ho, humingi siya ng tulong kay Sung-ho at ipinahayag na pinatay niya ang pumatay kay Tae-ho. Kinabukasan, opisyal na tinanggap ng Gangnam Union si Sung-ho. Sa kanyang pagpapakilala, sinampal ni Hisang si Sung-ho, isang tradisyon ng Gangnam Union na sumasagisag sa pagtatapos ng anumang sama ng loob. Inutusan din ni Hisang ang gang na tratuhin ng mabuti si Sung-ho. Si Sung-ho ay inatas ang magpatrol sa dalawang teritoryo. Sa ilalim ng pamumuno ni Ji-chul, pinamahalaan ng mga miyembro ng Gangnam Union ang iba't ibang negosyo gamit ang mga kita para pondohan ang kanilang operasyon. Samantala, si Yoo Jang, ang asawa ni Junmo, ay nag-alala dahil matagal na itong hindi nakakarinig mula sa kanya. Nagulat siya sa balita mula sa opisina ni Junmo na siya ay nasa sick leave, tinawag siya nito at nakipag-ayos. Sa hapunan, ibinunyag ni Junmo ang kanyang undercover na misyon na makalusot sa Gangnam Union at imbestigahan ang illegal drug trade. Sa kanilang pag-uusap, pumasok si Gi-chul at ang kanyang mga kaibigan sa restaurant. Nagulat si Yoo Hee-jong nang makita si Gi-chul, ang first love niya sa high school. Mabilis na ipinaliwanag ni Junmo na si Yoo Hee-jong ay isang matandang kaibigan sa paaralan at ipinakilala si Gi-chul bilang presidente ng kanyang kumpanya. Tinanong ni Gi-chul si Sung-ho na samahan siya kung saan. Pagdating, binugbog ng mga kaibigan ni Gi-chul si Sung-ho na inakusahan siyang nakikipagkita sa isang pulis tulad ni Yoo Hee-jong. Ipinaliwanag ni Sung-ho na tinawagan siya ni Yoo Hee-jong para humingi ng tulong sa problema ng kanyang ama sa droga. Habang pabalik sila sa headquarters, napansin ni Gi-chul ang kwintas ni Sung-ho. Nakahawig ng suot ng kanyang asawa. Inihayag ni Gi-chul na si Yoo Hee-jong ang kanyang unang pag-ibig na naging dahilan upang makaramdam ng selos at paghihinala si Sung-ho. Nang maglaon, tinawagan ni Sung-ho ang kanyang asawa na nagkumpirma ng kanyang nakaraang relasyon kay Gi-chul. Pagkatapos ay hinarap ni Yoo Hee-jong si Captain Cho tungkol sa pagpapadala sa kanyang asawa sa isang mapanganib na misyon. Hinimok siya ni Kapitan Cho na makipagtulungan sa investigasyon para matulungan si Junmo na makabalik sa kanyang totoong buhay. Sa ibang lugar, isang pribadong investigador na nagngangalang Jin Pyong ang nagbigay kay Gi-chul ng impormasyon tungkol kay Junmo at Yoo Hee-jong. Tinanong ni Ji-chul si Seng-ho tungkol sa pagkakakilala sa isang lalaki na nagngangalang Park Jon-mo, kaya kinabahan si Seng-ho. Gayunpaman, pinaghandaan ito ng pulisya sa pamamagitan ng paglikha ng maling pagkakakilanlan para kay Jon-mo, kaya hindi natuklasan ni Ji-chul ang katotohanan. Pagkatapos ay nagkita sina Jon-mo, Dong Hae-ek, at Kapitan Cho upang pag-usapan ang planong pag-atake kay Ji-chul at sa kanyang mga barkada. Noong gabing iyon, sinalakay ng mga nakabalatang pulis ang punong tanggapan ng Gangnam Union. Si Ji-chul, natakot, ay nakita si Sung-ho na nakikipaglaban sa mga umaatake. Dahil humanga, dinala ni Ji-chul si Sung-ho sa isang klinika para sa kanyang mga pinsala at hiniling na maging kanyang personal bodyguard. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang kaibigan, ipinaalam ni Sung-ho kay Dong Hyuk na naging maayos ang kanilang plano. Kinabukasan, sinimulan ni Sung-ho ang kanyang mga tungkulin bilang bodyguard ni Ji-chul. Bumisita sila sa isang ospital na tinutuluyan ng ina ni Yoo Hee-jong. Inimbitahan ni Ji-chul si Sung-ho na bisitahin siya. Ngunit tumanggi si Sung-ho sa takot na mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao ng mag-isa. Binisita ni Gi-chul ang ina ni Yoo Jong na alam ang tungkol sa kanyang mga gawaing gangster at hinimok siyang huminto. Sabi ni Gi-chul, associate lang siya sa usapan nila. Nakatanggap si Gi-chul ng tawag mula kay Ken Moto, isang matandang pinuno ng Yakuza mula sa Japan. Nakita ni Gi-chul si Ken Moto bilang isang ama. Sinabi ni Ken Moto kay Gi-chul na plano ni Dong Hyuk na patayin siya. Pagkatapos ay hiniling ni Gi-chul kay Ken Moto na isagawa ang plano. Inutusan ni Ken Moto ang kanyang mga tauhan na patayin si Dong Hae-ek sa kabila ng mga taon nilang pagsasama dahil regular siyang binibigyan ni Gi-chul ng pera. Samantala, si Gi-chul at ang kanyang mga kaibigan ay patungo sa kung saan. Pagkaalis nila, tinanong ni Sung-ho ang isang gangster na nagngangalang Kayong Jin kung saan sila pupunta. Sinabi ni Kayong Jin na nangisda sila minsan sa isang buwan. Nang umalis ang lahat sa punong tanggapan ng Gangnam Union, naghanap si Sung-ho ng ebidensya. Natuklasan niyang ginamit ni Gi-chul ang kaarawan ni Yoo Hee-jong bilang lock password. Pagkatapos ay nakilala ni Sung-ho sina Do-heng at Kapitan Cho upang iulat ang kanyang nahanap, binanggit ang kakulangan ng kagamitan sa pangingisda sa kabila ng buwan ng mga biyahe. Sa ibang lugar, isang surirang naghahatid ng Gangnam Crystal nang lapitan siya ng mga kalabang nagbebenta ng droga.
Ang kanilang pinuno, si Manager Cho, ay nagbanta sa Surir na nagpahayag na nakuha niya ang pakete mula kay Young Gi-chul. Nakilala ng magkaribal si Young Bi na nagpanggap bilang Young Gi-chul. Dinala nila siya, ngunit tinambangan ng isang kotse na minamaneho ng isang babae. Isang bitag na itinakda ni Gi-chul at ng kanyang kaibigan. Nahuli nila si Manager Cho at pinahirapan. Pinilit ni Gi-chul si Sung-ho na patayin si Cho. Na-miss ni Sung-ho ang kanyang unang shot at natapos ni Jong Ryol ang trabaho. Bumalik sa punong tanggapan, si Young Bi at Hee-sung ay naghinala kay Sung-ho dahil kilala niya si Yoo Hee-jong. Tiniyak ni Gi-chul sa kanila na ang ama ni Sung-ho ay isang adik sa droga. Kaya hindi siya isang especially iya. Nang maglaon, sinabi ni Young Bi kay Sung-ho na hindi siya isa sa kanila. Nagpahiwatig ng kawalan ng tiwala, hiniling ni Captain Cho kay Yoo Hee-jong na tumulong muli sa investigasyon dahil kilala niya ng husto si Gi-chul. Pumayag naman siya at nakipag-ayos kay Gi-chul para uminom. Kinabukasan, hinatid ni Sung-ho si Gi-chul para makipagkita sa kanyang asawa. Ipinalam ni Do Ha-in kay Sung-ho na si Yoo Hee-jong ay sumali sa investigasyon upang panatilihing ligtas si Sung-ho. Si Sung-ho ay nabalisa ngunit walang magawa. Niligawan ni Yoo Hee-jong si Gi-chul, binigyan siya ng lumang larawan at hiniling na alagaan niya si Sung-ho. Na madalas may sakit noong bata pa siya. Sina Gi-chul, Yoo-jong, at Sung-ho ay nagpunta sa isang pulong. Tinanong ni Gi-chul si Yoo-jong kung binisita ng kanyang asawa ang kanyang ina sa ospital na nagpapahiwatig ng kanyang hinala dahil napagkamalan siyang asawa ng isang nurse. Nagsinungaling si Yoo-jong tungkol sa paghihiwalay niya para mas madalas makita si Gi-chul bilang bahagi ng investigasyon. Sa Gangnam Union Headquarters, sinabi ni Gi-chul kay Sung-ho na huwag banggitin ang pakikipagkita kay Yoo-jong at sinabing mas madalas niya itong makikita. Nakaramdam ng selos si Sung-ho ngunit nanatiling tahimik. Kinaumagahan, sinabihan ni Gi-chul si Sung-ho na maghanda dahil pumanaw na ang ina ni Yoo-jong. Sa punerarya, iminungkahi ni Sung-ho kay Gi-chul na makitang mag-isa si Yoo-jong para aliwin siya. Ipinakilala ni Yoo-jong si Gi-chul sa kanyang ama bilang kaibigan sa high school. Tinanong niya kung paano nalaman ni Gi-chul ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina at sinabi niyang isang pulis ang nagpaalam sa kanya. Hindi nagtagal ay tinawag siyang tiyuhin ng pamangkin ni Ho sa libing na nagdulot ng gulat. Mabilis na kinuha ni Do Ha-in ang bata na pinipigilan na mabunyag ang pagkakakilanlan ni Sun-ho. Nakilala ni Gi-chul si Do Ha-in bilang asawa ni Yoo Hee-jong. Hinarap ni Gi-chul si Do Ha-in dahil sa hindi pagbisita sa kanyang biyenan sa ospital at sinabing hindi siya karapat-dapat na makapunta sa libing. Itinigil ni Yoo-jang ang pagtatalo. Nagkunwari si Sung-ho na pumunta sa banyo, ngunit bumalik para magbigay galang sa kanyang biyenan. Pinigilan siya ni Kapitan Cho at Do Ha-in sa takot na baka makita ni Gi-chul. Nagbigay ng respeto si Sung-ho sa hallway, inalala ang mga sandali kasama ang kanyang biyenan. Bumalik sa punong tanggapan, tinanong ni Gi-chul si Sung-ho tungkol sa kanyang ina. Sinabi ni Sung-ho na masaya siya ngayon at hindi niya kailanman kinasusukluman ang pag-iwan sa kanya. Si Gi-chul ay nagsimulang magbahagi ng kanyang sariling kwento. Pinatay daw ng kanyang ina ang kanyang ama dahil ang kanyang ama ay marahas at mapang-abuso. Hindi siya galit sa kanyang ina dahil naniniwala siyang karapat-dapat ito sa kanyang ama. Inamin ni Shin-ho na sumali siya sa Gangnam Union noong una upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang pinsan na si Teach. Pero ngayon gusto niyang yumaman tulad ni Gi-chul. Nangako si Gi-chul na tutulungan siyang makamit ang kanyang pangarap. Kung tinulungan siya ni Shin-ho na mapalapit kay Yoo Gae-ong. Kahit galit si Shin-ho, pumayag naman siya. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Gi-chul na mangisda dahil hindi niya nakita ang Sung-ho na tumawag sa kanyang asawa upang humingi ng tawad sa hindi niya pagsama sa kanyang ina kapag kailangan nila siya. Nanghihinayang siya sa hindi paggugol ng mas maraming oras sa kanyang biyenan. Alam niyang hindi sapat ang paghingi ng tawad, ngunit ito lang ang maibibigay niya ngayon. Kinabukasan, nakaligtas si Kang Jin, isang miyembro ng Busan Gang ni Dong Haek sa pagpatay ni Kane Moto at ng kanyang mga tauhan. Nang hapong iyon, kumuha siya ng pera sa isang safe at ibinigay ito kay Kai-soo, ang pinuno ng gang ng Yijen, na humihingi ng tulong upang makapaghiganti kay Gi-chul. Sa punong tanggapan ng Gangnam Union, sinabi ni Hee-sung kay Gi-chul na hindi siya makapangisda dahil nangganganak ang kanyang asawa. Dahil kulang sa miyembro, naisip ni Gi-chul na imbitahan si Sung-ho, ngunit hindi sumang-ayon si Young-bi dahil bago si Sung-ho. Gi-chul insist, kaya sabay silang umalis, kasama si Young-bi na nakasunod sa isa pang sasakyan. Habang nasa daan, nakatanggap si Gi-chul ng tawag mula kay Young-bi tungkol sa pagka-flat ng gulong, kaya naantala siya. Biglang inatake ni Kang Jin at Yi Jin-gang sina Sung-ho at Gi-chul. Naipit ang sasakyan nila, kaya nanlaban sila.
Binaril ni Sung-ho ang isang gangster na sinusubukang patayin si Gi-chul. Lumabas sila at nakipag-away sa mga gangster. Sa malapit, nanood si Zhang Ryle, ngunit hindi tumulong dahil hiniling sa kanya ni Yi Jiangang na ipagkanulo si Gi-chul kanina. Habang si Song-hao ay babarilin pa sana ng mga gangster, hinampas siya ng isa ng bakal. Sa wakas, namagitan si Zhang Ryle, tinulungan sina Gi-chul at Song-hao na talunin ang mga gangster. Isinugod nila si Sung-ho sa ospital at kahit na nasa kritikal na kondisyon siya, nakaligtas siya. Kinabukasan, nagreklamo ang Chinese business partner ni Gi-chul tungkol sa hindi pagtanggap ng kanilang order. Hiniling ni Gi-chul kay Zhang Ryle na hanapin ang daga sa kanilang organisasyon na higit na nagtitiwala sa kanya. Sinuri ni Zhang Ryle kung totoo ang kwento ni Yongbi at ang asawa at panganganak ni Hee-sung na kung saan sila. Sa ospital, nagising si Sung-ho, pinaginhawa si Gi-chul. Sinabi ni Gi-chul na pinagkakatiwalaan niya si Sung-ho ngayon. Samantala, nagalit si Yoo-jong kay Captain Cho dahil sa paglalagay ni Sung-ho sa panganib, ngunit patuloy na tumulong sa investigasyon para sa kapakanan ni Sung-ho. Sa Japan, nagalit si Ken Omoto sa naantalang order. Sinabi ni Jong Ryle kay Gi-chul na hindi pa niya nahahanap ang traidor. Nagpatawag ng meeting si Gi-chul kasama ang lahat ng miyembro ng Gangnam Union. Kasama ang nagpapagaling pa ring si Sung-ho. Nangako siya kay Kenmoto na haharapin niya ang problema. Si Kenmoto, na napagtatanto na siya ay binabantayan, ay inutusan ng kanyang mga nasasakupan na hulihin ang mga especially iya. Sa daan patungo sa punong tanggapan, ang driver ng ambulansya at ang kanyang kaibigan ay pumunta sa banyo, naiwan si Sung-ho na mag-isa. Pumasok si Do-haing sa ambulansya para kausapin si Sung-ho. Ikinwento ni Sung-ho ang pag-atake at ang plano ni Gi-chul na hanapin ang traidor, na hinihiling kay Do-haing na protektahan ang traidor mula kay Gi-chul. Noong gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Gi-chul mula sa kanyang Chinese partner na nag-aayos ng pick-up sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ay tinipon niya ang lahat ng miyembro, hinihiling sa kanila na igalang si Song-hao sa pagligtas sa kanya. Nang mapansin niyang nawawala ang isang miyembro, pinaghihinalaan niya ang taksil at inutusan si Zhang Ryle na hulihin si Cai Ying-jin, na sinusubukang tumakas. Pinigilan siya ni Zhang Ryle, at binugbog ng mga miyembro si Cai Ying-jin. Hiniling ni Gi-chul kay Zhang Ryle na patayin siya, ngunit pumigitan si Song-hao, inatake si Cai Ying-jin gamit ang isang paniki upang mapanatili siyang buhay. Pagkatapos ay nagkaroon ng maliit na pagpupulong si Gi-chul kay Song-hao. At si Jong Riel tungkol sa arrival Captain Cho ng kanilang Chinese partner na natuklasan ang patuloy na pagkakasangkot ni Professor Jong sa kalakalan ng droga, ay nakipag-ugnayan sa Chinese police para sa pakikipagtulungan. Samantala, hiniling ni Yu Jong si Cho na makipagkita sa kanya. Kinansela ni Cho ang kanyang pakikipagpulong sa Chinese gang, pinadalhan siya ng kumanta at si Jong Bi sa halip, binalaan siya ni Yong Ho at Jong Riel na huwag magtiwala sa kanila. Sa paghihinala ng isa pang taksil, nagpasya si Gi-cho na ipadala si Ong-ho at utos kay Jong Riel upang mag-imbestiga. Siya ay kumanta at si Jong Bi. Si John Ryle, na nakabalat kayo bilang isang pulis, ay nagtanong kay Kang Jin tungkol sa kung paano niya nalaman ang ruta ni Gi-chul. Kinumpirma ni Kang Jin na sinundan niya si Gi-chul sa halip na makatanggap ng inside information. Matapos makita ni John Ryle ang sitwasyon, pinatay niya ang lalaki sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng unan. Pagkatapos, tinawagan niya si Gi-chul para ipaalam na hindi sina Yongbi at Hee-sung ang mga taksil. Gama ng pakiramdam ni Gi-chul dahil tinuturing niya silang magkapatid. Palihim na umuwi si Seng-ho para makita ang asawa. Humingi siya ng tawad at binanggit na nagsisimula ng magtiwala sa kanya si Gi-chul. Sinabi ni Yoo Hee-jong na ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa kanyang trabaho. Gusto lang niyang mag-focus sa kanilang pamilya. Kinabukasan, pumunta si Seng-ho sa airport para sunduin ang Chinese gang. Dumating ang pinunong si Hee Ryan kasama ang kanyang subordinate. Samantala, binisita ni Oi-jong at Gi-chul ang lokal na simbahan na dati nilang pinupuntahan noong high school. Sa kotse, hinubad ni Hee Ryan ang kanyang salaming pang-araw at peluka na inihayag na pumasok siya sa South Korea gamit ang isang peking pasaporte. Pagkatapos siyang dalhin ni Sung-ho sa hotel, pumunta siya sa isang kotse para kausapin si Do-hong. Nagalit siya nang malaman niyang kasama ni Oi-jong si Gi-chul. Ngunit sinabi ni Do-haing na si Yoo-jang ang nagpasimula ng pulong. Pagbalik sa hotel, si Song-hao ay bumangga sa isa sa mga tauhan ni Kenmoto at binitawan ang kanyang kaso. Pagkatapos bumisita sina Yoo-jang at Gi-chul sa simbahan, pumunta sila sa isang restaurant para mananghalian. Binigyan ni Gi-chul si Yoo-jang ng sketch bago tumungo sa hotel para makipagkita kay Hee Ryan. Sa kanilang pagpupulong, sinubukan ni Gi-chul na humingi ng tawad sa Chinese gang gamit ang pera, ngunit tumanggi si Hee Ryan at sinabing hindi ito sapat upang mabayaran ang kanilang mga pagkalugi.
Nangako si Jichul na hindi na mauulit. Binanggit ni Hirayan na dapat magkaroon ng magandang network ang Japanese gang dahil nakipag-ugnayan sila sa kanyang ama para ayusin ang meeting. Nag-alok si Jichul na dagdagan ang kanilang kargamento ng droga mula 8 kilo hanggang 10 kilo. Napagtanto ni Hirayan na natatakot si Jichul na mawala ang kanilang negosyo. Pagkatapos ay nakatanggap si Jichul ng tawag mula kay Oyama, ang kanang kamay ni Ken Omoto, na humihiling na magkita kami kinabukasan ng 2:00 ng hapon. Mas na-stress si Jichul nang malaman niyang nasa South Korea ang Japanese gang. Noong gabing iyon, ipinaalam ni Sungho kina Kapitan Cho at Dohaing na nagpupulong ang mga gang ng Incheon, Hapon, at Koreano na sangkot sa kalakalan ng droga. Naghinala si Sungho na pag-uusapan nila ang kamakailang pag-atake sa kanya at kay Jichul na nakagambala sa kanilang negosyo. Binigyan ni Dohaing si Sungho ng listening device para sa meeting at sinabing susubaybayan nila ang mga security camera ng hotel. Dalawang subordinate ni Manager Cho, na napatay ng Gangnam Union, ang nagulat sa pulisya na siya ay dinukot ng mga gangster mula sa Yoksem High School. Sa kanyang silid, si Jichul ay nakatanggap ng isa pang tawag mula kay Oyama, na humihiling na magkita kami sa hotel ng hapong iyon. Hiniling ni Jichul si Sungho na sumama sa kanya at sinabihan ng iba na maghintay sa labas. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.